Hindi lamang puro enforcement ang ginawa po natin sa war on drugs. Dahil kung puro enforcement, siguradong magiging madugo po itong laban na ito. Meron din po tayong rehabilitation aspect. Yan po yung bahay pagbabago kung saan sa barangay o sa ating drug treatment and rehab center ay pwede po tayong mai-rehab. Noon, ang mindset ay kapag ikaw ay sangkot sa illegal na droga, dalawa lang ang pupuntahan mo, kulungan or libingan. Dahil sa seryosong kampanya ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte laban sa illegal na droga, dumagsa po ang malaking bilang ng nag-voluntary surrender na mga kababayan natin na naging biktima ng illegal na droga. I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. They sale and use of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox and birds on the illegal. Let me say this. I have seen how illegal drugs destroy individuals and ruin family relationships. Karoon po ako ng pangamba sapagkat di ko alam kung anong aking kinat nandun. Lagi ko tinatanong sa sarili ko anong maganda kong dapat gawin. Tuwing makalupo, nag-aaway kami mag-asawa. Hindi kami magkasundo. Palipat-lipat po kami ng tirahan. Layon nating mga Bataenyo na makamit ang tinatawag na quality growth kung saan walang maiiwan sa paggamit ng mas tahimik at mas payapang pamayanan para sa lahat. Kung kaya't sa pagtugon sa panawagan ng Pangulong Duterte na sugpuin ang pagkalat ng iligal na droga sa ating lipunan, pinanindigan ng Bataan na bigyan ng mataas na pagpapahalaga ang buhay ng tao. Kung kaya't pinili ng pamahalaan, kaagapay ang PNP na mas paigtingin ang mga programang ukol dito. Noon, ang mindset ay kapag ikaw ay sangkot sa illegal na droga, dalawa lang ang pupuntahan mo, kulungan or libingan. Dahil sa seryosong kampanya ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte laban sa illegal na droga, dumagsa po ang malaking bilang ng nag-voluntary surrender na mga kababayan natin na naging biktima ng illegal na droga. At ang naging malaking hamon sa ating lahat, lalo na po sa ating lokal na pamahalaan, ay kung paano po i-address ito. Hindi lamang puro enforcement ang ginawa po natin sa war on drugs. Dahil kung puro enforcement, siguradong magiging madugo po itong laban na ito. Meron din po tayong rehabilitation aspect. Yan po yung bahay pagbabago kung saan sa barangay o sa ating drug treatment and rehab center ay pwede po tayong mai-rehab. At the same time, hinahanda po tayo para makapamuhay ng normal at maayos sa ating barangay at sa ating bayan. Mula sa pangalang Bahay Pag-asa ay naging Bahay Pagbabago Reformation Center upang maiwasan ang pagkalito nito sa programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Yung Bahay Pagbabago po ay isang tahanan. Ang iligal na droga ay sakit ng lipunan. Tayong lahat po ay may bahagi sa problemang ito. Kailangan po nating aminin, kailangan nating tanggapin na kasama po tayo sa dahilan at kasama din po tayo sa solusyon. Ang Bahay Pagbabago ay naging tahanan ng nasa 6,000 mga surrenderers na sa ngayon ay mga reformista na at kusang loob na nakiisa sa programang ito ng pamahalaang panlalawigan. Katuwang ng BPPO ay mga lokal at nasyonal na tanggapan tulad ng Provincial Government of Bataan, Local Government Units, ORICA, TESDA, Provincial Health Office, National Grid Corporation of the Philippines, Department of Health Treatment and Rehabilitation Center, Bless Bataan, at iba pang religious groups, mga mangangalakal at kooperatiba.
Ilan sa mga programa sa Bahay Pagbabago ay ang moral recovery, physical conditioning, TESDA training, tree planting, coastal cleanup, at counseling upang mas maihanda sila sa muling pakikibahagi sa ating lipunan. Napakaraming trabaho po. Kaya kung gusto po natin talagang magbago, nandyan yung TESDA kanina, binigyan po natin ng recognition. Nandyan yung iba't ibang ahensya. Tinetraining po tayo para magkaroon ng skills. At kung merong skills po tayo, imposibleng hindi tayo makakuha ng maayos na trabaho dito sa ating lalawigan. That was July 8, 2016. Mula noon ay dumami pa ang Bahay Pagbabago. Harm reduction. Number 1, ito pong Bahay Pagbabago. Nung na-replicate ko yan sa region, nireplicate ko po nationwide. We call it now Balay Silangan, House of Hope. Sa pakikiisa ng mga reformista at iba't ibang ahensya sa pagsugpo sa iligal na droga, mapapansing simula ng buksan ng Bahay Pagbabago noong 2015 ay patuloy na bumaba ang level ng kriminalidad sa ating probinsya. Mula sa halos 1,400 na italang bilang ng krimen noong 2014, bumaba ito sa kulang 400 na lamang sa taong 2019.